Ginamit po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. Patawad po Lord sa mga kasalanan po namin nagagawa. Nawama, gagawin po kami sa umagang ito, sa pag-aaral ng salita. Kung po kami inaalis dito Panginoon, hindi po namin tagdan. Amin po mga pagpapalang spiritual. At ingatan niyo rin po Panginoon ang mga kapatid namin na mga papunta dito. Gabayan po sila, ganoon po ang pastor na nasa payatin ngayon, gabayan po sa Panginoon na palagi po ang gawain naman sa paete. Ganun din po kay Sir, kay Teacher Rock sa pupunta sa Cavite, sa kanyang pag-uwi, ingatan niyo po siya gabayan. Palagi rin po ang gawain ng Panginoon. At muli, napapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Po kami sa mga langit, sa matamis sa Panginoon sa amin, sa inyong kaligtas. Amen. Ngayon po, mahal na tayo makaupo. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ay yung patungkol po sa statement of faith pa rin po, kung ano po yung estado ng ating pananampalataya. At marami-rami na po yung ating napag-aralan. At ngayon naman po ay pag-aaralan natin ay patungkol po sa baptism and Lord's Supper. Okay, question lang po. Ano po ba yung baptism sa pagkakaalam nyo? Si Brother Ryan. Brother Ryan, ano po ba yung pagkakaalam sa baptism? Yun, disobedience. Tama. O si Kuya Ters, si Brother Ters, Brother Tirso, ano yung pagkakaalam mo naman sa Lord's Supper? Lord, ipaalala. Tama naman po lahat ang sagot mo. Pero mamaya po, pag-uusapan natin, alam na natin yung baptism. Pag-uusapan natin yung mga nilalaman ng baptism. Ano ba yung what is the meaning of baptize? Okay? Ngayon po, we believe that the biblical baptism is the immersion. Diba kasi, ang dami ng ano ngayon dami ng mga, lalo tayo, mga nakabiyas na natin, pag baby, ang ginagawa is sprinkling. Diba po? Binabasalan yung ano. Pero, sa Biblia, pag-aaralan natin, hindi pala tama yung gano'n. Na ang tama pala is, ang baptism, ang ibig sabihin po is immersion. Pag sinabing immersion, inilulubog in the water of a believer. Ayun po, di ba? Sino na po bang nabaptize dito? Nabaptize na ba kayo? Diba? Ano sinasabi ni Pastor Bong? Diba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Si Jesus Christ, mamaya ikikwento ko, na si Jesus Christ, siya yung nagpakita ng paano tayo babaptize, di ba? Binaptize siya ni John the Baptist. Nilibing, di ba? Di ba namatay, nilibing at muling nabuhay. At dito naman po, binabaptisman tayo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, with the authority of the Church. O halimbawa, ganito na lang. Halimbawa, wala si pastor. Sino kaya ang pwedeng mag-baptize dito sa simbahan? Sa tingin mo, Brother Adrian. Sino kaya ang pwedeng mag-baptize? Halimbawa, wala si pastor mo. Sino kaya ang pwedeng mag-baptize? Si Brother Franklin. Nakala ni Brother Franklin. Mga Bible student. Sino kaya ang pwedeng mag-baptize? Diba nakalagay dyan? Wala. With the authority of the church. Ibig sabihin, kung sino yung pinagkatiwalaan ng pastor, pwede siyang mag-baptize. Okay, halimbawa, ako, sinabi ni pastor ko, Brother Raymond, wala ako, pwede ka bang mag-baptize? Pwede ba ako mag-baptize sa tingin nyo? Pero pag binigyan ka ng authority, pero kung wala kang authority, nag-baptize ka lang, ay hindi yun. Hindi talaga pwede yun. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, ang binibigyan lang ng karapatan na mag-bautismo is yung authority, like pastor. So yung mga assistant, pwede po yun. O paano pag ang pastor, matanda na, di ba? Siyempre, may hirapan na yung sa swimming pool. At siyempre, ang gagawin niya is yung mga assistant niya. Yung may mga authority, na sila yung pwede mag-baptize. Yan po, to show forth solemn and beautiful and born of our faith in the crucified, buried and risen Savior. Alam naman po natin ang symbolic ng death, burial, and resurrection. Yan yun sa baptism.
At mamaya din sa Lord's Supper, halos kasi lang. Halos parehas lang yung nilalaman ng topic sa Lord's Supper and Baptism. Pero, different pagdating sa kaalaman. Ibig sabihin po ng mga kapatid, sa sa baptism is yung first obedience mo. Sa Lord's Supper naman, ay naman yung pagpapaalala mo na si Kristo yung tumuling, iba namatay, tumuling na buhay. Balis na sila lang. With this effect of our death to sin and resurrection to a new life. That is requisite. Anong ibig sabihin nun? Medyo malalim mo yun. Kinakailangan. Okay po, kinakailangan to the privilege of a church relation and to the Lord's Supper, in which the members of the church, by the sacred use of bread and the fruit of the vine, are to commemorate yung alalahanin together the dying love of Christ. Naalala ko dati nung ako pa'y hindi pa ako baptist, dun pa lang ako sa born again. Kasi nakasanayan dun, bibili ka lang ng, alam mo yun, yung Skyflakes, Skyflakes. Tapos bibili ka ng tang juice, yung grapes na juice. Ganun lang yung dati, ganun lang yung mga ginagawa nun. Pero hindi yun yung tama. Ang tama po is yung leaven. Sabihin, walang halong walang pampaalsa, walang ingredients. Baga talagang leaven lang. O kasi baker ako eh. Wala siyang baker, wala eh. Ibig sabihin, wala siyang ano-ano mga ingredients. Wala siyang asin, wala siyang asukal, diba, wala siyang gatas. Okay, talagang ayun lang yung gagamitin natin. Diba? Tapos, yung sa grapes naman, talagang pure grapes. Hindi yung may mga halo na. Ayun yung ginagamit natin. Hindi yung, halimbawa po, Ryan, punta ka po, bili ka ng grape juice, mag-Lord Supper tayo mamaya. At ang Lord Supper, hindi siya pang umaga, okay? Hindi siya pang tanghali, hindi pang gabi. Ayun, ginaganap ang Lord Supper. Naintindihan po ba yun? At, ayun nga po yung sabi ko, na pagpapaalala po, proceeded always by solemn of self-examination. Ngayon, kapag tayo po ay nag-Lord Supper din, dapat i-examine sa sarili mo. Pagka dadaan ka muna sa preaching, sa examination na. Exam mo na yung sarili mo na kung tama ba yung puso mo pagka gano'n ka kasi lagi naman yung pinapaalala sa atin na kapag ikaw once na nag-take ka tapos may kasama ka ng loob, di ba? Pwedeng magkasakit ka or pwede kang or going to sleep ka na. Ganun yung mangyayari. At marami pong mga verses dito, pwede naman wag na natin isa-isahin. Magsimula na po tayo sa unang puntos po natin. Ang number 1 po is, what is the meaning of that baptism? Ano ba yung ibig sabihin po ng baptism? The word Greek in baptizo po, ayan, to well, made fully wet. Ibig sabihin po ng made fully wet, basa. Talagang lahat basa. Hindi yung paningin na alam natin na iba na ulo lang yung mababasa, okay? Ulo lang, tapos may mga nakikita pa nga yung ibang klase ng mga baptism eh. Diba yung mga baby? Nalala ko yun, napanood ko sa talagang nabitawan niyo yung bata, na yung ulo eh. Tapos may mga minawas-iwas pa na gano'n. Hindi yun gano'n. Diba? Ang baptism po is proper. Yung ginagawa ni pastor, gaganon ka, tapos gaganon. Ganun po yung baptism. Fully wet, talagang basa lahat. Deep cover wholly with water. Talagang basa yung buong katawan mo. And letter B, baptism means identification with our Lord Jesus Christ. I-identify natin yung ating Panginoong Jesucristo. In Mark 10, verse 38 to 39, basahin po natin. Magtatawag po ako ng magbabasa. Basahin po yung gagawin nyo yan. Mark 10, 38 to 39.
Tumutukoy po yan sa pag-ano natin, self-denying natin kapag tayo ay pagka tayo ay magbabautismo, talagang pagsisihin mo na yung mga kasalanan. Kasi yun yung ano eh, yung part ng first obedience at doon ka na talagang magsisimula na magkaroon ng ministry. Kaso nga, ang nangyari pa po sa atin, ang mga nakikita ko, misa kapag nababaptize, doon nawawala sa simbahan. Hindi nagiging first obedience eh. Diba? Disobedience, first disobedience ang nangyayari. Marami kong scenario na gano'n. May mga nabaptize dito, pero ang nangyayari, hindi sila nananatili. Kundi, nawawala sila. Ano ba yung maging ano natin dito? Ang sinasabi dito, yung self-denying, yung sa verse na ito, discipleship as self-denying, as self-esteem, as service for the redemption of the world. Ayun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nabautismuhan, ibig sabihin po nun, it's yung first obedience mo na yung mga bagay na ginagawa mo dati, aalisin mo na yun. Baga, magiging ano ka sa, magpo-focus ka ngayon sa ministry. Kasi it's the identification with our Lord Jesus Christ. And meron pa po tayong verse is Romans 6. Basahin po ni Brother Franklin. Sabi ni Brother Adrian. Chapter 6 verse 3, 6. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dyan, o hindi ba ninyo na nalaman na tayong lahat na nabautismuhan ni Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo may nanganglibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo magkalahat sa panibagong buhay. Yun po. Ibig sabihin pala na kapag ikaw ay nabautismuhan, it's a part na magkaroon ka ng changes sa buhay. Kasi first obedience mo yan. Ibig sabihin, dun mo na marirealize na ang ministry mo, okay, na sumunod ka sa Panginoon, is magkaroon ka ng work on the Holy Spirit. Ibig sabihin, magkaroon ka ng bunga sa Espiritu. Alam natin yung Galatians 5, diba? Something 20, ganun. Galatians 5:20, dun po makikita natin na walk in the Spirit. Ayun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. At sa sumunod po is yung nalalaman natin na ang ating datiang pagkatao ay kalakip niyang napakang sa krus. Kasama na yun napakang na sa krus yung kasalanan natin. Upang ang katawang salari ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Diba? Kaya ang hirap talagang maging anak ng Diyos. Ang hirap maging Kristiyano. Bakit? Kasi, once na ikaw ay naligtas, diba? Nag-first obedience ka sa Panginoon. Kasi di naman ibig sabihin na first obedience. So, anong gagawin ko is, maglilinis ako ng simbahan, mag-ano ako. To the point is yung, ano din yung sarili mo. Mag-change din yung character mo, mag-change din yung attitude mo. Kasama na yun sa ministry mo. Kasi minsan, ang ano natin ang nangyayari sa atin, nagpo-focus na lang tayo kung ano yung dapat gawin sa church. But, nakakalimutan natin yung sarili natin. Kung nag-change pa talaga tayo. Okay, naiintindihan po ba? Yun yung ibig sabihin ng baptism. Kaya nga, ako kasi, nabaptize ako nung kung na maalala. Alam ko mga 20, nauna yung baptism, tsaka ako na-realize na ligtas na ako. Parang gusto ko ulit magpabaptize.
Kasi na-realize ko na, di ba, nabaptize na ako dito. Tapos, tsaka ko naman, alam ko, something 2014 yata, 2013. Tapos, 2016, tsaka ko na-realize, naligtas ako. Tsaka ko naunawaan yung kaligtasan. O, ano kayo pwede kong gawin? Pwede kaya ako magpabaptize ulit? Di ba? Siyempre, kahit hindi na, at least na-realize mo naman na ikaw ay naligtas na. At, ang ibig sabihin na po ng mga kapatid, dito po sa ating na pag-aralan is yung ma-identify po natin. At ma-identify natin si Lord. At malaman natin sa sarili natin na tayo ay may pagkukulang at dapat natin yung pagkukulang. Dahil hindi yung first obedience mo sa Panginoon. Okay po? Ito po, letter C, halos the same lang po. Baptism signifies repentance and forgiveness of sin. Ayun po yung ibig sabihin nun. Kapag ikaw ay nagpabaptize, it's meaning to say na ikaw po ay kailangan na magsisi sa mga kasalanan. Ano po bang ibig sabihin ng repentance? Mga maaga sa Sunday school. Alam ko po, napag-aralan natin ito sa Sister Joanne, ito maaga ito. Sister Joanne, what is the meaning of repentance? Ano po ibig sabihin ng repentance? Sa ating napag-aralan, diba, sa mga tama. Yan. Tama. Papaigit siya. Ayan. Ibig sabihin po naman, tama naman po yung mga sagot nyo. Change of mind, change of life, yun po yung ng repentance. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsisi na sa kasalanan mo, parang ganito lang yun. Lagi natin ito narinig yung illustration na ito. Diba kapag may nakita tayong beware of the dog. Beware of the dog. Dati ng mga bata kami, pag pumunta kami sa school. Dahil kami na, siyempre may mga aso dyan sa mga bayo-bayo. Dahil kami nakikita, beware of the dog. Siyempre, papahamak ka dun. Ang gagawin mo ngayon, nahanap ka ng lugar na hindi ka maano ng aso. Diba? Ibig sabihin, nabago na yung isip mo na hindi ka na pupunta dun sa lugar na yun. Kasi bakit? Maraming aso. Diba? Ayun yung change of mind. Pag-change of mind ka na ay, kasalanan mali. Hindi ko na to babalikan. Kaya po nasabi ni tatay na alis ka na dyan sa sin na yan. Kundi bumalik ka na sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin po nun. At may mga verse po dyan, Acts 2:38 and Acts 8:34-30. Hindi po natin babasahin. At ano naman po yung kaimportantehan po, number 2, ano naman po yung kaimportantehan ng baptism? Sige, tanong ulit tayo. Para sa Sunday school ito Mga Bible student naman yung mga nandito. What is the importance of baptism? Sister Danica. Ayan, tubig. What is the importance of baptism? Ay, ang ganda na sagot. Sanoy ni Brother Adrian. What is the importance of baptism? Important of baptism, di ba? Kasi nabaptize ka bakit importante sa iyo yun? Pagsunod, pwede. Sister Princess. Ayun, okay. Tama. Ito po yung mga points sa important ng baptism. Letter A po is Christ was baptized. Yan. Diba? Nung tayo ay nabautismohan din tayo dahil Kristo. Si Kristo din, nabautismohan din siya. Binautismohan siya
Sabi nga ni John the Baptist, dapat ako na lang yung iba, parang ganun yung point niya. Pero sabi ng Panginoon, ito yung parang papakita niya na maging ganito rin tayo. Ang Panginoon din, nagkaroon din siya ng humbleness, di ba? Nakikita natin siya doon. Nakikita natin yung pagiging humble niya. Ibinabago yung sarili niya at nagpapabismo siya kay John the Baptist. Ayun po yun. At one of the example, Christ was baptized. In Mark chapter 1, verse 9 to 11, basahin po ni Brother John. Mark chapter 1, verse 9 to 11. Mark 1, 9 to 11. Sige po, ako na po magbasa, Brother John. Hindi niyo po makita. Sige po. Okay lang po, ako na po. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. Diba? Binotis mo ni John the Baptist, si Jesus Christ, doon sa may Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open. Bro, kung nandun tayo, ano kayang itsura ng heaven? Bukas yung langit eh. Kung nabautismo ng Panginoong Jesucristo. And the Spirit like a dove descending upon him. At merong dumating na dove, yung kalapati sa Tagalog. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Diba? Ang Diyos Ama po yung nagsalita doon na baga sinabi, siguro nagbukas yung langit. Hindi ko ma-imagine kung siguro kung nandun tayo sa panahon na yon, mamamangha ka kasi nagbukas yung langit tapos nagsalita yung ating Diyos Ama. Nung nabautismo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni John the Baptist. At yan po, ang Panginoong Jesucristo po naging example din siya sa baptism. He was baptized. Hindi na po natin basahin Matthew chapter 3, verse 30 to 70. Medyo same lang din po sila nun. Baptism means identification with our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po, ma-identify po natin. He was baptized to fulfill righteousness, meaning, dun pala tayo sa letter C pa lang po, no? Ay, letter B. Saan na po ba tayo? Nalilito na ako eh. Ayan, letter A pa lang. He was baptized to fully all righteousness, meaning that he was example for us to follow, to live righteously. Yun. Meaning to say, kaya niya ginawa yun para makopya natin. Para din tayo ay magkaroon din ng, kaya ang sabi ko kanina, is to live righteously. Na mamuhay din tayo ng matuloy. Diba? Kasi in the sight of God, we are holy na. Holy na tayo in the sight of God. But in the sight of men, hindi tayo holy. Kaya gustong ipakita ng Panginoon, kaya siya nagpabaptize. Para din tayo ay nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Nung nabaptize ka, first obedience mo, at doon na magsisimula yung tinatawag natin, na first obedience mo yung sarili mo, baguhin mo yung sarili mo through our Lord Jesus Christ. At kapag ginawa mo yun, ikaw ay magiging righteous. Diba? Kasi lang, tayo kasing tao, marami tayong reason
paano sumunod sa Panginoon. Marami tayong dahilan, marami tayong etche sa Panginoon. Pagdadalang araw ng Bible, nahihirapan tayo. Amen? Amen? Makikita mo yung mga Bible dyan sa likod. Dati ano yan eh, yung mga nakabox dyan. Mamaya, bukas na naman yan. Kakalat na naman yung mga Bible dyan. Dapat mga kapatid, ugaliin natin na tayo may personal tayong Bible pag pumunta tayo sa church. Kasi, kaya ka nga Bible hop eh. Diba? Bible. Ibig sabihin, mag-bring ka, magdala ka ng Bible mo. Hindi yung kukunin mo dyan sa likod, sa may box. Bubuksan mo pa talaga eh. Pinapamigay nga natin yan sa mga ansi. Kaya ang ginawa ko kanina, nakikita niyo may mga Bible sa amin. Diba? Kinano ko na, kinalat ko na. Para gagamitin na lang natin. Kasi doon, lagi na lang nakabukas. Tapos nakakalat pa. Pasensya na po, may konting sermon. Pero kung mga kapatid, maging tayo pagdating sa Bible. Alam niyo po ba yung picture namin dati? Pag nakita niya po na yung Bible mo, makinig po kayo. Yung Bible mo, pinatungan mo ng kung anong bagay. Magagalit yun sa'yo. Bakit? Kasi Holy Bible tapos papatungan mo ng kung ano-ano. Diba? Samantalang dito, normal lang, napatungan natin ng cellphone ng anumang bagay. Respetuhin natin yung salita ng Diyos. Diba? Kasi salita to ng Panginoon. Ba't pa tayo napunta doon? Dapat about Bible dun eh. Pero sagdi lang yun mga kapatid. Kasi nga, concern lang ako. Kasi nga, lalo na pagkatapos ng service, ang nangyayari po is yung mga Bible talaga dun sa likod. Dumadami dyan, yung mga Bible na yan. Dumadami kasi kumukuha sila doon. Dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng personal Bible. Sabihin natin, hindi naman mabigat yun eh. Hindi naman mabigat yung Bible. May mga Bible na na-handy lang, na pwedeng galing sa church. Na pwedeng nakaya tayo sa pag. Ayun po. Kaya ako sabi yun, kasi isa yun sa mga part din natin na pag-obey sa Panginoon. Diba? Kapag nga tayo kasi lagi tayo may free Bible, binibigyan tayo ng pastor ng Bible. Diba? Kaya nga, biro ko kay pastor. Salamat, pastor, binigyan mo ng Bible. Magbabasa na ako ng Bible. Kasi binigyan mo na ako ng Bible. Pero mga kapatid, masakit yun. Pagka ikaw, parang naasa ka na lang sa bigay ng Bible. At bumili ka nga din ng Bible mo eh. Diba? Mag-invest ka rin ng magandang Bible. Kasi, isa yan sa makakatulong sa'yo para lumabuhan sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, amunin din natin yung sarili natin. Magbasa tayo ng Bible. Ako din, nahamunin ko din sarili ko, magbasa ako ng Bible. Lahat tayo. Kasi, malaking tulong yun sa atin. At yun po, next po is kaya po naman yun, it's a part, ayun po isa sa mga part na parte po na magiging to become a righteous. And then third po, Christ approved of His disciple baptizing. Yung mga disciples din po, sa John 4:1 and 2, basahin po natin, John 4:1 and 2, malapit na po tayo. The Bible said, sabi po dito, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples. Diba? Ang Panginoon sa Kristo, hindi siya nag-baptize literally na gano'n. Nag-baptize siya, and then through the, ang baptizing na ginagawa ng Panginoon, yung by the Holy Spirit, yung ma-accept yung Panginoon, tapos yung baptism niya. But, ang ginagawa ng mga disciples, sila yung nagbabaptize, nag-uubos yung Panginoon. Binigyan niya ng authority yung mga apostle to baptize. And, Christ commanded that people be baptized in this age. Ayun po, yung Matthew 20, verses 19 to 20. Inutusan niya yung mga apostol, yung mga believer na in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe. Diba?
Whatsoever no I am, di ba? Ay yung nakalagay po doon, even unto the end of the world. Na kapag tayo, kasi ang ano ayun talaga yung ano natin, first commandment na magano rin tayo. Kasama din yung first commandment na dapat po tayo ay magbahagi din po ng salita ng Panginoon. At amen po kahapon kasi po may mga nasa gulingan po tayo, mga kabataan, nawa ay ma-follow up din po natin sila. Last po, yung Lord's Supper. The Lord's Supper is a memorial meal initiated by the Lord Jesus Christ on the eve of His Passion, symbolizing His death and blood atonement for sin. Alam po natin ito the symbolic of the Lord's Supper is to memorial. Maalala natin, pagpapaalala po sa pagkamatay ni Kristo, pagkalibing at pagkamuli, at muling pagkabuhay. Yun po yung ibig sabihin. Kapag tayo po ay nagpa-partake ng Lord's Supper, okay po, di ba merong tinapay, merong sa symbol na body, yung tinapay and living bread, and yung grapes na blood of Jesus, ayun po yung ibig sabihin yun. Pero mga kapatid, ang pagpapaalala sa Panginoon, hindi lang tuwing Lord's Supper. Dapat lagi talaga. Alam nyo, pagka kayo ay nag-discourage, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Kapag may problem ka, pagka ikaw nahihirapan ka, kapag nasa isip mo, parang ang dami ng problem. Mas malaking problema yung ginawa ng Panginoon kasi sinalun niya lahat ng kasalanan natin. Diba? That is the best. Very the best talaga, yung ginawa ng Panginoon. Kaya, ano talaga natin? Alagaan natin po yun. At marami pa pong verse dito, hindi na po natin isa-isa. Apostle Paul plainly tells us that the Lord's Supper is a memorial. Do in remembrance of me. Talagang pagpapaalala po na ginawa sa atin ng Panginoon. Okay po. Amen. Masaya po ba kayo mga kapatid na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na sabi po ay makakasama po natin ng Panginoon? Because through our Lord Jesus Christ, because of the gospel, kaya po tayo nagkaroon ng salvation. Kung walang salvation, walang kaligtasan. Diba? Baka ngayon ang mangyayari, siguro sa panahon natin ngayon, kung hindi pa dumating ang Panginoon, baka katulad pa din tayo ng Old Testament, ano pong ginagawa nila? Offer. Nag-offer sila ng ayaw na malinis, walang batik. Diba? Baka ganun pa yung nangyayari sa atin. Pero, by the grace of God, diba? Through our Lord Jesus Christ, binigay siya sa atin para tayo hindi na mapahamak sa impyerno. Kaya, paalagaan po natin yung ginawa ng ating Panginoon. At number 1 po, the purpose of the Lord's Supper is to obedience to Christ's command. Kundi sundin natin kung ano yung inuutos sa iyong Panginoon. Okay? Paano mo po malalaman yung utos ng Panginoon sa iyo? Brother Harvey. Sa tingin mo, paano mo malalaman kung ano yung pinag-uutos sa iyo ng Diyos? Through the Bible. Brother Terso, may idea po ba kayo? Ano po, paano natin malalaman kung inuutos ka ba talaga ng Diyos? Yun. Ang Panginoon nangungusap siya through the pastor. Pamamagitan po ng pastor. Kapag may iuutos sa pastor sa atin, pag tinatamaan ka sa preaching, ang ginagawa mo is, ayoko tanggapin yan. Diba? Ba't ka susundin yan? Ako to eh. Alam mo yung natin eh, hindi ko kaya yan. Ako nga, hindi naman talaga ako magaling magsalita eh. Aminado naman ako doon, di rin ako magaling sa English. Di rin ako magaling magintindi sa English. Diba? By the grace of God, yung lahat ng bakit.
kung bakit ako nandito ngayon sa inyong harapan. Dati ang buhay ko, naalala ko dati nung pumunta si Kuya Marlon sa amin. Nakakotse si Kuya Marlon, ang galing na pa ng report niya. Nagulat si Kuya Marlon, nakala niya, mga adik, tumatakbo ko. Ang forma ko lang po nung dati is naka-ubad, tapos naka-boxer. O diba, anong iisipin niya nun? Siguro mga mga bonus to mga to. Papabanatan ako nito. Nagulat si Kuya Marlon, ako pala. Bibisitahin pala nila kami din sa sa lugar namin. O diba? May degrees of God lang ang lahat, kaya ka nandito ngayon. Amen po. May degrees of God, kaya ka rin nandito. Kaya kapag mga kapatid, pag may mga iniutos sa atin, by the word of God, nangungusap na, ang inaano mo pa is, alam mo yun, alam mo tayong tao, pagdating sa obedience, nahihirapan tayo, tama. Aminado naman tayo dun Ako din, aminado din ako dun. Pero, alam niyo mga kapatid, walang mangyayari kung lagi tayo dun. Kung lagi lang tayong dahilan ng dahilan. Kung lagi lang natin, ang stand natin, is yung sarili natin. Diba? Wala na tayong pag-obey sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, maganda talaga magbasa ng Bible. Kaya, nabibless ako sa mga Alam mo yun, lagi natin narinig yung word, na nabibless ka na. O, makinig po kayo. Makinig po kayo mga kapatid. Alam mo yung word na nabibless ako sa iyo. Nabless ka lang, pero di mo naman gagawin natutunan mo sa kanya. Nonsense, di ba? Kaya mga kapatid, ano yung maging ono natin, maging part natin? Obedience to Christ naman. Sundin natin kung ano yung sinasabi ng salita natin. Sundin natin kung ano yung pinag-uutos sa atin ng pastor natin at ng mga leader natin. Kasi sila din yung ginagamit ng Panginoon para tayo din maglago. Lumago sa Panginoon. Kasi kaya naman nag-preach yung mga ngaral. Para din sa atin. Para lumago din tayo sa Panginoon. Amen po? Kaya ka din iniinulog sa gawain para din lumago ka sa Panginoon. Hindi yan walang kapunan. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:15, di ba? Your labor is not in vain in the Lord. Yung mga ginagawa mo sa Panginoon, may kabuluhan yung pagdating ng araw. Minsan, kahit naman ako lahat naman tayo may problem Lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero mga kapatid, kung may mga pinagdadaanan ka, lagi mo pa sundin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi para sa iyo din yun. Para sa ikakalago mo din sa gawain ng Panginoon. At pangalawa, letter B, obedience to Christ, letter A, commemoration. Ang ibig sabihin po is, alalahanin mo to remember Christ. Ayun po yung ibig sabihin ng Lord's Supper. And letter C is proclamation, to show for the Lord's death. Sabihin po ng proclamation, ayun po, ako nag-ano pa ako ng Sabihin, maproklama. Ano ba sa Tagalog yung proclamation? Ayun, naipahayag. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kamatayan, di ba? Ayun po yung yan. Ibig sabihin niya. Meron din verse, 1 Corinthians 11:26. Ay, hindi po yung ginagamit na verse pag tayo nag-Lord's Supper. Sa 1 Corinthians chapter 11. And letter D, examination. Ayan. Akala nyo sa amin lang may examination. Sa amin lang, sa school. May examination din sa sarili mo kapag ikaw ay nag-Lord's Supper. May examination din kapag ikaw ay nasa simbahan. Exam mo din yung sarili mo kung handa ka na ba makinig ng salita ng Diyos. Kapag pumunta pa tayo ng simbahan, ine-exam mo ba yung sarili mo kapag ikaw ay... Ito ay nire-relate ko na rin sa kung ano yung ginagawa natin sa Pero ang focus talaga ng lesson natin is about Lord's Supper. Ayan, pag nag-Lord's Supper tayo is magkaroon po tayo ng tinatawag ng examination. Examine mo yung sarili mo. Kung tama ba yung puso mo. Kasi ang pag-take ng Lord's Supper is to test your faith. Matitest yung pananampalataya mo. Okay? And letter E is anticipation to show our belief in Christ's return. Sabihin po,
na anticipation na magkaroon tayo ng pagbabalik sa Panginoon. Okay? In 1 Corinthians 11:26. And number 2 po, ano po yung mga participant? Sino ba yung mga participant sa Lord's Supper? Only those who receive the Lord Jesus Christ and baptized. Yung mga nabautismuhan na at yung mga talaga tumanggap kay Kristo. Ayun po yung mga participant, yung mga candidate po sa Lord's Supper. In letter B, only those who confess their sin and are in fellowship with God. Yung mga dapat pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin at magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship sa ating Panginoon. At ngayon po, tapos na po tayo. Pag-aralan po natin ngayong umaga about statement of faith, about sa baptism and Lord's Supper. Natutunan po natin yung baptism and Lord's Supper. Tayo po tayo lahat, tayo po yung manalangin. Manami Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa Manito, salamat po sa tutunan po namin sa amin sa Diyos. Pwede po namin tumataas sa amin sa disipan, pwede po namin Panginoon sa amin po Christian. Sa amin din po pabibigayan, sa amin sa Sunday School. Bless you po ito Lord, at maging tagamit-gamit po sa inyong gawain. Kung ang sama danahin sa patabi sa Panginoon Jesus, sa amin Diyos sa inyong pagkaligtas. Amen. Amen po, God bless po. Pwede po tayo